Dr. Vito, magbigay naman kayo ng tips kung papaano po namin makokontrol or maiiwasan po naming magalit. Alam niyo po bang may negatibong epekto ang pagkagalit sa ating puso? Dahil kadalasan, yan ang pinagmumulan ng komplikasyon. Yung iba nagkakaroon ng stroke, inaatake, nagkakasakit, humihina ang kanilang immune system. At alam naman nating napakahirap nitong kontrolin. Kaya magbibigay ako ng tips na maaari niyo pong gawin para maiwasan niyo po ito at hindi kayo maapektuhan. Number one, kapatid, is isipin niyo muna po ang mga dapat niyo pong sabihin. Kadalasan kapag nasa heat ka ng argument, nasa init kayo ng usapan, minsan hindi mo nakokontrol ang inyong emosyon at hindi ka nakakapag-decide ng maayos. Sa halip na maitama ang pagkakamali ay puro kamalian ang lumalabas sa ating bibig na maaaring makaapekto sa ating kalusugan at sa ating personalidad. Pangalawa, kapatid, is pananalihing kalmante ang ating sarili at express natin ng ating concern. So kadalasan hindi mo kailangan magmadali at makipagsabayan sa isang argumento. Kailangan nyo muna pong maging kalmante nang sa ganon, tama at maayos ang inyong lalabas sa inyong salita at sa inyong bibig nang maiwasan po natin ang pagkakamali at sisihan. Mapapansin nyo po, kapatid, na kalmante ang inyong isip kapag ginawa nyo yan. Pangatlo, kapatid, is kailangan nyo pong idaan na lamang ito sa ehersisyo. Kapag kayo na-stress, kayo galit, ilabas nyo na lamang po sa tamang exercise. Kadalasan kapag pinagpawisan ka at nalibang ka na, nawawala na rin po ang inyong pagkagalit. At nakakaiwas po ito na mag-escalate ng inyong pagkagalit. Number 4, magkaroon kayo ng timeout. Kapag napapansin nyo pong hindi ka makakapagsalita ng maayos, pwede naman po kayong tumigil at umiwas po dito. Ito po ang mas mainam pong gawin kaysa magkasalita kayo ng hindi maganda at hindi po nakakaaya. Panglima, kapatid, is kailangan magkaroon kayo na ma-identify nyo ang mga posibleng solusyon. Alam nyo, kapag may problema, meron niyang solusyon, kapatid. Always at hand na gagawa kayo na may-resolba ang isang problema. Haharapin po natin ang problema, mga kapatid. Mas maganda pong ito ay sinesettle ng sa ganon, parehas ng side ay mabigyan ng linaw. So ito po ay makakatulong po sa inyo, maiwasan nyo po ang galit sa inyong puso na makakaapekto sa inyong kalusugan. Pang-anim, kapatid, is mag-stick lamang kayo sa I statement. Ibig sabihin ng ako, sa halip na sisihin nyo ang ibang tao, kadalasan magsimula ka muna sa inyong sarili. Nang sa ganon, wala ka nasasagasaang tao na inosente. At kadalasan, mas effective din ito. Bakit? Una, dyan bibilib sa iyo ang tao. So, hindi ka naghahanap ng ibang mga sisisihin. At ito po ang isang solusyon kung paano magkakaroon ka ng positibong kaisipan. Number 7, kapatid, is huwag kang maghihila at mag-iisip ng paghihiganti. Palagi ka pong magpapatawad. Alam nyo, sa mundong ito, kapag binato ka ng kasamaan, dapat yan po, kapatid, ay gagantihan mo ng kabutihan. Yun ang will ni Lord sa atin. Huwag kang maghihiganti, ang kasamaan ay labanan mo ng kabutihan. At the end, kapatid, ikaw din po ang magbe-benefit po dito. Palagi po niyong iisipin, huwag yung kagustuhan nyo ang gagawin nyo, kundi kung ano ang will ng Panginoon pagdating sa ganyan. Number 8, kapatid, is pwede naman kayo magkaroon ng joke or para pansamantalang libangan. Nang sa ganun, kapatid, is magkaroon po ng pagkabawas ng tensyon. Ito po ay makakatulong sa inyo para hindi po kayo mag-isip ng masama. And number 9, i-practice nyo po lagi kayo ay nagre-relax. Alam mo, kapatid, kapag ikay na-stress, magagalit ka. Kaya humanap ka ng panahon o pagkakataon na kapag release ka ng inyong stress. Ibig sabihin, makapag-relax gaya ng music. Yung iba, pag-inom po ng mainit na tsaa, herbal drinks, o kaya naman po, kapatid, ay maglaro ng sports. At pang-10, kapatid, kailangan mo pong humingi ng tulong. Lalong-lalo na kapag nasa challenging situation ka para ma-settle mo yung issues mo kung bakit ka nagagalit. At lahat ng ito po nakakapagsakit pananakit sa iyo sa iyong paligid. Kaya ang gagawin mo, isurrender mo yan sa Panginoon. Kung naniniwala ka na ito ay kayang resolbahin ng ating Panginoon, kailangan mo rin po magtiyaga sa tamang timing.
Kailangan niyo pong pagkatiwalaan ang kanyang proseso. At remember, kapag napapansin mong tahimik ang paligid at tingin mong tahimik ang Panginoon sa iyo, huwag kang mag-alala. Meron siyang hinahanda para sa iyo. So, at alam mo na kapatid kung ano ang gagawin mo para ma-manage ang iyong galit nang sa ganon hindi maapektuhan ang iyong kalusugan, ng iyong personalidad, at the same time relationship sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindorenyong Manggagamot.